Pero ngayon po mahabig na seryoso ang usapan natin ngayon dahil ang ating bisita po sa ating studio ay wala pong iba kundi ang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, General Romeo Browner Jr. General Browner, sir, naimbang bigat. Good morning po. Good morning, Manong Deo, at magandang umaga rin po sa ating mga televiewers at yung mga nakikinig sa kanilang mga radyo. Abay, maraming issue ngayon sa AFP, ha? Ayan, gumagawa din ba ang AFP ng flood control projects? Maraming nananawagan, Manong Deo, na ipasa na lang daw sa AFP yung mga flood control projects dahil siguro po ay may tiwala sila sa ating mga Army at Air Force, Navy engineers. Oo nga pala, ano nangyari dun sa naalala ko nung araw yung mga nagko-construct na mga building, mga kalsada, mga sundalo, mga engineers ng AFP, General Browner. Ano nangyari diyan? Well, nung una po, talagang mga engineers. In fact, yung nung panahon po ng mga Amerikano, mga US engineers ang mga gumagawa ng mga kalsada natin, yung EDSA, yung pong Cannon Road, no? At marami pa hong mga gusali. Pero nung tayo na po ay nagkaroon ng AFP Engineer Corps, ay gumagawa rin po tayo ng mga projects, pero yung pong mga malalayo, yung hindi kayang marating ng mga contractors. Katulad po ng yung mga road projects natin sa kalagitnaan ng mga bundok. Yun po yung ginagawa ng ating mga engineers. Pero ngayon, ba't natigil? Well, ngayon po, dahil nga nag-shift na tayo sa territorial defense, yung mga engineer brigades po natin ay kino-convert na natin into combat engineers. Para po kung sakaling magkaroon ng gera, yung pong mga engineers natin ang gagawa ng mga protective cover para sa ating mga tropa, para sa ating mga kababayan. Yung pong mga kailangan na tulay para makatawid yung mga tangke natin. Sila po ang gagawa nito mga ito. Akala ko gumawa din ka ng farm to cockpit roads. Farm to resort. Ayan. Anyway, so siguro dapat maibalik yan na General Browner, sir. Ayan, alam po, iba ang tiwala ng ating mahabayan sa AFP. Ayan, pagdating sa ganyan, yung disiplina, ayan, tapat, ayan. So siguro, di ba may mga proposal na ganyan? May mga proposal. Ano po, kailan pa ba ng batas para maibalik yung mga ganyang trabaho ng Corps of Engineers ng AFP? Katulad po yung panawagan ni Senator Padilla. Nga pala, mga AFP na lang ang gagawa ng mga flood control projects. Si Secretary Dizon po mismo, si Secretary Vince Dizon ang mismong nagsabi na nung siya po ay namamahala sa Clark, ay yung ating engineers po ang gumawa ng mga daan dito, yung iba pong mga road networks. At sabi niya, hangang-hanga siya sa gawa ng armed forces ng ating mga engineers dahil tama po sa specs niya at mabilis po yung trabaho natin. Tatangin ba ito ng AFP? Kayang-kaya ba ng gawin ito ng AFP, General Browner, sir? Well, sa ngayon po, dahil nga po na banggit ko na nagta-transform tayo, nagta-transition tayo sa combat engineers, nag-commit po kami kay Secretary Vince Dizon na tutulong po ang ating engineers. Pero in the aspect of supervision and oversight. Katulad po, doon sa pagplano ng mga proyekto, pag-costing, pag-bidding, yung implementation and inspection, pwede po tayong tumulong sa DPWH, pero hindi po kami mismo ang gagawa. What do you mean? Dapat nga kayo daw ang gagawa para matyak na hindi sub-standard. Well, o kaya ghost yung project. Kulang ho kasi yung ating mga engineers. We only have 5 brigades. Sa Army, meron tayong isang brigade sa Air Force, isang brigade sa Navy. So hindi po sapat yun para gawa po natin lahat yung mga kailangan gawin, lalong-lalo na po sa itong flood control projects. But again, sa ngayon po ay tumutulong na kami dahil
nanawagan po si Secretary Vince Dizon ng tulong from the AFP and from the PNP. Nag-inspect po yung ating mga units in the field. Okay. Binigyan po tayo ng coordinates ng mga flood control projects. Pinuntahan ng mga units natin in the field. Anong in-inspect po nila. ano nakita, ano na discover? Well, yung latest po na statistics na nakarating sa akin, out of the 8,000 flood control projects, I think mayroon pong mga around 60 na ghost projects. Wow. Mga ganun po. 60. Mga ganun po yung yun po yung latest na statistics na nakarating sa akin. Talaga. Sa ngayon po, ito AFP ang nakadiscover nito, AFP ha? po, Hindi po ang DPWH. Hindi po AFP. Wow. Kaninong project yan? Project ba ng mga politiko yan? Congressman? Hindi po namin alam, Manong Deo. Basta ang tasking lang po namin, puntahan yung coordinates kung saan po yung sinabing nagkaroon ng flood control project at tinignan po nila kung meron, if it is existing or not existing. Wow, 60 ha? Na-ghost. So saan lugar ito? Luzon, Visayas, Mindanao? All over po. Wow. So meron, alin mas marami? Luzon, Visayas o Mindanao? Hindi ko po matiyak, Manong Deo. At meron po tayong report. At yung pong figures na yon ay sa tingin ko po ay lalaki pa kasi tuloy-tuloy yung ating pag-inspect. I think ang binigay po sa amin na number ng projects na i-inspect ay mga 16,000 po. Wow. So tuloy-tuloy pa ho yun. Wow. Ayan na. Bakit na sa inyo sa AFP pinapa-imbestigahan? Dahil po nakakalat kami sa buong bansa. Hindi na po bago ito dahil nung pong nagkaroon ng Barangay Development Program, BDP. Kami rin po yung nag-i-inspect ng mga proyekto. Kung tama, kung meron niyang proyekto, kung wala. Or wala. So, hindi po bago yun. So, nalalaman nyo rin kung sub-standard yung project o hindi? Well, sa ngayon po, dahil wala kaming expertise, hindi po natin alam. So, yung info na yon, yung mga ghost projects, pinapasa po namin sa DPWH at yung mga engineers po nila ang mag-i-inspect kung tama sa specs. Okay, General Browner, sir, ayan sa isang mas seryosong usapan. Gaano katotoo yung balitang muntik ng mapatalsik ang Pangulong Bongbong Marcos noong September 21? Nung mag-rally po ang ating mga kababayan, kasama na ang mga retired generals. Alam niyo po, hindi totoo yun. No? Hindi po, kasi marami pong nagsasabi na muntik nang mapatalsik si Pangulong Marcos. Hindi po totoo yun. In fact, nakita po natin na marami po yung lumahok doon sa mga rallies. Meron sa Luneta, meron po dito sa EDSA. Doon sa monument, sa shrine. Mendiola. At sa Mendiola. Pero naging mapayapa in general, no? Lalong-lalo na yung nandito sa may EDSA. Nagkaroon lang po ng konting kaguluhan dito sa may Mendiola. But we believe na ito po ay yung mga nahuli kasi ng pulis na mga kabataan na gumawa po nito, yung iba sa kanila, inamin nila na nabayaran sila. So kaya po naniniwala kami na hindi po totoo yun na muntik ng matanggal ang ating Pangulo noong September 21. Kinausap daw po kayo ng mga retired generals. Ano po ang sinabi sa inyong kausapin kayo, General Browner, sir? Well, yun nga po, may mga ibang retired generals na simula pa lang nung Miyerkules, bago po yung September 21. Nandun na po sila sa labas ng gate ng Campo Aguinaldo. Wow. At nananawagan sila, gusto nila po ako makausap mismo. So, Wednesday, Thursday, Friday, nung pong Sabado ay pinagbigyan natin sila. No? So, kinausap nyo na Saturday, one day before nung rally. One day before the rally. Dahil mga kasamahan naman po natin, mga retiradong general, at gusto rin po naming bigyan sila ng oportunidad na ipahayag kung ano po yung mensahe nila sa amin. So, kasama ko po yung staff ko. Inimbita po namin sila sa General Headquarters at nakinig po naman kami sa kanila. Sinong grupo ito? Kasi alam ko dalawang grupo yung mga retired generals eh. May grupo yung mga officers ng AGFO, ayan. At yung isang grupo ng mga generals na sabihin natin, pro Duterte, sina General Pokis, ayan. Sino nakausap nyo sa kanila? Yun po, yung grupo ni General Pokis. Wow,
At ano ang hinihiling po sa inyo, Gerald Browner, sir? Well, ang sinabi po nila ay sila po ay against corruption. At sabi naman po namin sa kanila, kami rin po, the AFP is also against corruption. Pero po ang sinabi nila is that kailangan makialam na ang armed forces. At kung hindi daw kami makikialam, sila na mismo ang mag-aarmas. Wow. So, isa po sa kanila ang nagsabi nun. At narinig po nung ating mga ibang general, yung mga active na mga staff po natin. Na kasama sa meeting. Opo. Ayan. So, anong klaseng pag-aangklas ang gusto nilang mangyari, General Browner, sir? Yun nga po. Kaya po ako nagtataka kasi bakit po yung ibang mga kababayan natin nananawagan sa Armed Forces of the Philippines na makialam? Kung ang Armed Forces po ay makikialam, katulad nung experience natin sa EDSA 1 at EDSA 2, EDSA 1, EDSA 2, tatlong bagay lang po yun eh. Either coup d'etat or withdrawal of support from the President. Yung nakita po natin nung nag-withdraw si General Angie Reyes, yung Chief of Staff noon. This is the time ni dating Pangulong Erap Estrada. Dating Pangulong Erap Estrada. At pangatlo, yung military junta. Okay. Alam niyo po, pagka nangyari itong mga, any of these three, ay hindi po maganda para sa ating bayan. Dahil maapektuhan yung ating ekonomiya. At yung ating international standing. Wala na pong utang sa atin or i-freeze po yung assets. At yung pong standing natin, katulad sa ASEAN. Okay. Manong Deo, di ba ngayon po, ang hindi na lang natin na uunahan ay ang Cambodia, Laos, Myanmar. Lahat po ng ibang mga ASEAN countries Vietnam, ay naunahan na tayo. At nakausap ko rin po yung Prime Minister ng Cambodia. Kaibigan ko po si Prime Minister Hun Manet dahil dati po siyang commander ng army nila. Magka-batch po kami. Okay. So sabi niya sa akin nung dinalaw ko siya, sabi niya, you know what? Someday we are going to overtake the Philippines. Wow. Because you are importing rice from us. Talaga. So, rice exporter pala sila? Rice exporter po sila. So, kailangan po talaga ay wag na tayong manawagan sa Armed Forces of the Philippines na makialam po dito sa ating political and itong pong democratic processes natin. No? Okay, General Browner, sir, ano ang gusto nila mangyari? Military junta, military takeover o constitutional succession na kung mapatalsik ang Pangulong Marcos, ang Vice Presidenta ipapalit? Ano po yung mga alternative na iminumungkahin itong grupo ni na General Pokis? Well, during that meeting po, wala naman po silang sinabi. Na inaantay nga po namin kung ano yung gusto talaga nilang gawin namin pero hindi nila binanggit. Pero kitang-kita naman po sa mga pag nagrarally sila, yung mga panawagan nila, etc. At yung mga posters nila na nagsasabi na General Browner, makialam ka na o kaya sumama ka na. Makinig ka sa taong bayan, no? So yun po yung mga kaya po nananawagan ako sa ating mga kababayan na wag na pong idamay ang armed forces. Please shield the armed forces from the political environment. Yung mga nangyayari po ngayon sa ating politika. Buti ta, General Browner, sir, ayan, hindi mo ginaya ang dating AFP Chief, General Angie Reyes. Ayan, ano ang naging dahilan? At ikaw ay nanindigan na tapat sa ating konstitusyon at sa Commander-in-Chief. Well, nakikita naman po natin na may nangyayari. In fact, yung ating Pangulo mismo ang naglabas nung listahan ng mga 15 top contractors. At dun po sa kanyang SONA, sinabi po niya na sana or dapat mahiya yung mga ito pong mga corrupt na opisyales natin. So may nangyayari. Meron tayong ICI, meron tayong Blue Ribbon Committee ng Senado, meron tayong ombudsman na yun nga po nabanggit ninyo kanina, may mga kaso na ngayon na naihain against DPWH and hopefully pati na rin sa ibang mga opisyales. John Brown, sir, nung kausapin ka ng grupo nito mga retired generals,
inireport mo ba ito sa Commander-in-Chief, sa Pangulong Marcos, at ano ang kanyang reaksyon? Opo, nag-report po ako kay SND at kay sa ating Pangulo. At yun nga po, ang bilin po sa atin is we continue to monitor. Kasi po, we are in a democracy. They have the right to air their grievances. Meron po tayong freedom of speech. Kaya't rinirespeto naman po natin yun. Ayan. Pero yung pangyayaring yun, di ba isang, General Browner, sir, uri ng inciting to sedition itong ginawa ng grupo ni na General Pocis na kayo mismo na AFP chief hinihikayat ng mag-alsa laban pabagsakin ang administrasyon. Well, opo. Tinitignan po natin yan. Pinag-aaralan na rin po. In fact, dun nga po sa usaping pensyon. Ayan, Manong Deo, kung may lalabas ko po itong issue na ito, fake news rin po yung lumalabas na yung ating Pangulo ay nag-utos na isuspend, i-terminate yung pension ng mga retirees natin. Generals, na officers. Na ito po, yung mga nag-e-air ng kanilang grievances against the government. Hindi po totoo ito. Kasi tatlo po yung grounds natin para masuspend ang pension. Unang-una, siya po ay convicted of a crime. Okay. Pangalawa po ay he loses his citizenship. Either magkaroon siya ng ibang citizenship or i-denounce niya yung Filipino citizenship. Pangatlo po ay kung tinawag sila to active duty and they refuse, pwede pong i-suspend rin yung pension. Ayun. At saka yung mga guilty na mga crimes, di ba? Opo. Yun lang po. These are the only 3 grounds. Ayan, abogado ang Defense Secretary Gibo Teodoro. Ano ang legal advice niya dito sa mga nag-uudyok na pabagsakin ang administrasyon na General Browner, sir? Well, yun nga po, yung ating Philippine National Police, particularly yung CIDG ay pinag-aaralan po kung ano po yung pwedeng mga kaso na ipataw sa mga, hindi lang po sa mga retired generals, pero lahat po ng mga individual na nananawagan po sa ating armed forces na either mag-kudeta or mag-withdraw ng support or mag-hunta. Although hindi po ginagamit yung mga words na ito, pero yung pong nananawagan sila sa AFP, no, na makialam na, ay sana po talaga ay wag na nating isipin ito. Kasi again, pag nakialam po ang Armed Forces of the Philippines, hindi po maganda para sa ating bayan. Kumusta ang hanay ng Armed Forces sa General Browner, sir? Kasi may mga narinig din tayo na ang mga junior officers ay medyo restive dito sa nangyayaring corruption sa administrasyon. Well, okay naman po ang Armed Forces. We are still solid, we remain solid, we remain disciplined, we remain professional. At naintindihan ko po yung damdamin ng ating mga sundalo, yung ating mga officers, dahil maski ako po mismo ay galit rin po sa corruption. Kami po ay properly yung ginagawa namin. Katulad po, Manong Deo, kung isingit ko rin po, yes, sir, yung sinasabi nilang 15 billion ghost project ng AFP. No? Ano nga, ayan, nabutit na banggit ba? Tatanungin ko rin sana kayo, ayan. Ano ba yung balitang yan? Ano ba nagkaroon daw ng ghost project pati sa AFP? Ito po masasabi ko, hindi po totoo yan. Wala pong ghost project sa AFP. Ito po ang proseso kasi, yung meron po tayong tinatawag na TICAS or yung tatag ng infrastruktura para sa kapayapaan at seguridad. Ito po ay agreement between DPWH and the Department of National Defense. Ang nangyayari po is that the AFP identifies the projects na kailangan po namin. For example, kailangan po namin ng mga barracks, kailangan po namin ng mga training facilities. Pinapaalam po namin sa DPWH ito under the TICAS. Sila na po ang nagpaplano, sila na ang nagbabudget, sila ang humingi po ng budget from the DBM. Sila ang nag-i-implement nito, nagbi-bidding, and then sila na po ang nag-i-inspect. Pinapasa na lang po na sa amin pagtapos na. In other words, ni isang piso po, walang dumadaan sa AFP. So, hindi nyo malalaman ngayon kung substandard o ghost project yan. Yun nga po. At sana,
ay yung mga future projects po ng DPWH, kung pwede po sana i-share nila yung plano sa amin para kasama kami sa mag-inspect ng So, proyekto. kung gano'n ang sitwasyon, General Browner, sir, posible na nasingitan kayo, posible nagkaroon ng mga ghost projects sa AFP. Hindi naman po, hindi. Aha. In fact, Manong Deo, if I can cite the statistics, simula po nung 2016, nung nagsimula yung TICAS projects, meron tayong 907 na TICAS projects. 649 na po ang nakompleto. Okay. At nagagamit na po natin. 178 ang ongoing, 67 to be started. Sisimulan pa lang ho. Pero meron po tayong 15 na na-terminate, na-suspend, or na-cancel. Ayun. Ito po yung mga tinakbuhan tayo ng contractor. Wow. Or sino ito? Itong mga contractors kasama doon sa top 15. hindi ko po alam. Manong Deo, wala akong listahan pero ganun ba? nandito po lahat sa akin yung listahan, pati pictures ng mga projects na natapos na at yung mga ongoing. Ayan. So mostly barracks ang ginawa ng Opo. DPWH. Barracks, meron po tayong mga hangars. Hangars, ayan. Opo, meron po tayong mga administration buildings. Okay. etc. Hospitals, ayan. Hospitals. May experience ako nung commander ako ng 4th Infantry Division. Hospital po sa Cagayan de Oro. Naitayo ba? 120 million. Wow. Manong Deo. Kompleto. Pero nung nag-meeting kami ng DPWH, sabi sa akin nung district engineer, "Sir, phase 1 lang yan." Sabi ko, "Bakit?" Wala pa daw tiles, walang bintana. Sabi ko, hindi pwede yon. 120 million kompleto. Sabi niya, "Sir, kailangan pa natin ng 59 million." Naku, Diyos ko. Phase 2. Sabi niya, hindi ako pumayag. Hindi ako pumayag. So, natapos na. So natapos 120 million, hindi na nadagdagan ng pondo. Hindi nadagdagan. Walang yung walang yung engineer yan. Sino engineer na yan ng DPWH? Dapat pala makasuhan yan. So, ang sinasabi ko po ay ang AFP, pagka sinabi po namin na kailangan namin itong project na ito, of course, babantayan namin na may nangyayari. Oo. Kaya nga po nung Commanding General of the Philippine Army rin ako, may 5 project po doon na 10-story building. Pero divided into several phases. Kasi hindi naman po pwedeng i-release ng DBM yung buong amount for the whole ganun ba yan? 10-story kasi hindi rin nila kayang tapusin ng isang taon. Alam mo yung phase na yun, ginagawang dahilan yan para isa sa corruption yan. Well, yun nga po ang panawagan namin kay Sec Vince sa DPWH na sana ay tapusin na po yung mga ongoing projects. Kasi sabi nga nila, dapat 3 phases tapos na. Pero pang ilang taon na po ngayon. Hindi pa po tapos. So anong gagawin nyo ngayon dyan kung di pa tapos? Well, anong sabi ni Secretary Vince Dizon? Well, tatapusin ba nila? Tatapusin daw nila. Tatapusin nila. Okay. General Brown, sir, alam po ninyo hindi tumitigil itong mga rally. Every Friday, ewan ko lang kung saan ang rally ngayon. At merong binabalak pang malaking rally sa Bonifacio Day, November 30. Ayan na. Ano ito? May mga plano, may tuloy-tuloy ba? May mga destabilization plot pa rin po ba na namumonitor ng AFP, General Browner, sir? Well, hindi naman po natin matatawag na destabilization plot. Okay. Pero yun nga po, nananawagan sila sa ating taong bayan na sumama dun sa rally, malawakang rally. Sa amin po okay lang po yun. As long as peaceful yung rally. And sana po ay wag na nilang hikayatin pa yung mga, lalong-lalo na yung mga active members ng armed forces na sumama sa kanila. Dahil sa totoo lang po, ang dami naming problema. Okay. Yung ating internal security operations, yung ating territorial defense, no, yung pagdepensa po ng ating West Philippine Sea, yung ating territory, at yung pag-monitor po natin ng mga tinatawag natin na mga espiya. Ayan, oo. Marami po yung ginagawa natin. Ayan, pero General Sir, wala ba kayong loyalty check? Baka mamaya na-penetrate na ang AFP at baka mamaya meron nang sumama sa mga protesta. Wala naman po. Wala naman. We are closely monitoring po yung ating mga tropa and then continuous po yung pakikiusap natin sa kanila. No? Yung ating information drive. Ako rin po ay umiikot sa lahat ng mga kampo natin.
nakikiusap ako sa ating mga sundalo to always remain disciplined and professional. So masabi nyo nga safe ang administrasyon, ang gobyerno sa anong pagtatangka na ibagsak ang administrasyon na General Browner, sir? Protektahan po natin yung ating bayan, yung ating constitution and the duly constituted authorities. Sa issue ng external security, General Browner, sir, alam po natin na nandyan ang issue sa West Philippine Sea at ito nga papalapit yung Chinese Coast Guard, Chinese Navy dito sa Kalayaan Island, Opo. dito sa may Palawan. So ano ang ginagawa natin yan para mailayo, maitaboy natin sila kasi papalapit baka mamaya magising tayo nandyan na sila. Oo. Well, meron po tayong strategy. Tatlo po yung strategy natin. Unang-una ay physical presence. Okay. Kailangan po ay hindi natin iwan yung West Philippine Sea. Kaya't po meron tayong 9 features that we occupy, including yung BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Kaya't hindi po natin iwan ito. Tuloy-tuloy po yung pagprotekta natin nito ng mga Marines natin, ng mga Navy natin. And tuloy-tuloy rin po yung ating pagpatrolya doon sa area. Yung mga eroplano po natin ay halos araw-araw lumalabas po para magpatrolya. Pangalawa po is that we have to create a credible deterrence. Okay. So, dalawang bagay po yung ginagawa natin dito. Unang-una, yung modernization program natin. Dapat palakasin natin yung Armed Forces of the Philippines natin. At pangalawa, ay dapat makialyado tayo sa mga like-minded nations. So palakasin po natin yung alyansa natin sa mga iba't ibang mga bansa. Meron na po tayong status of visiting forces agreement with the US, Ayan, with dami Australia, marami na po, New Zealand, Japan, Canada. Canada, pati yata France, magkakaroon po. Germany. Germany. So marami pong interesado na pumunta po dito at maki-exercise at yun po, palakasin yung alyansa natin. Hinihiling ng China, General Browner, sir, na alisin po ang NCAP, yung mga Typhoon missiles na nakadeploy sa mga NCAP, EDCA, NCAP tuloy. EDCA size natin, ayan. Ba't takot sila sa mga sa EDCA at itong mga Typhoon missiles? Ano bang capability nitong missiles na nakadeploy dito sa EDCA at gustong maalis ng China mga ito, General Browner, sir? Well, ang tawag po dito ay mga medium range capability, meaning pagka pinalipad po yung mga missiles na ito ay aabot hanggang mainland China. Hanggang mainland. At aabot rin po dun sa mga artificial islands sila. Kaya sila natatakot. Okay. Pero para sa amin po wala naman po silang pakialam dapat sa mga ginagawa natin dahil pinapalakas natin ng Armed Forces of the Philippines para madepensa natin ang ating bayan sa anumang mga bansa na gustong sumakop sa atin or gustong agawin yung mga teritoryo natin. It's not specifically targeting China, pero yung ginagawa po natin ay pinapalakas natin yung sarili nating armed forces. And itong mga missile systems na ito ay nandito po para i-train tayo. Dahil pag binili na po natin itong mga capabilities na ito, dapat ready na tayong gamitin itong mga ito. Pero sabi naman ng iba dyan, Browner, sir, yan daw po ay magiging target ng China dahil nga dito sa EDCA sites na inilagay ng US. Alam nyo, Manong Deo, kung kahit na meron yung EDCA sites o wala, target pa rin tayo. Bakit? Dahil yung location po. Okay. Geolocation ng ating bansa. Strategic. Very strategic po tayo. Malapit tayo sa Taiwan, nasa gitna tayo. No, yung pong nakaharang po tayo kasi yung doon sa mga labasan ng mga barko nila, going to the Pacific Ocean. Ayan. General Browner, sir, merong big event ng First Drone Military Summit na gaganapin sa Subic sa Lunes na lalakad po ng 10 countries. Ayan. Kasama ang Amerika. Ano ang purpose nitong Drone Military Summit na ito, General, sir? Well, itong nakita po natin dito sa gera ng Ukraine and Russia. Okay. Yung importansya ng drone technology. Okay. Dahil sa nakita po natin ngayon,
kung minsan ay hindi na po epektibo yung mga tangke, malalaking tangke. Ang katapat lang niya drone. Drone na lang. Drone na lang. So halos lahat po ng armed forces around the world ay nagdi-develop nitong technology na ito. Drone technology. So hindi lang po yung aerial drone, yung unmanned aerial systems, pati yung surface sa dagat and subsurface. So kaya po nakikita natin na balang araw baka yung mga malalaking submarines ay hindi na rin magagamit dahil may mga underwater na unmanned drones. So mahalaga po ito dahil masaya tayo na nandito sa Pilipinas po itong summit na ito dahil tayo po mismo dinidevelop rin po natin yung capability na yun. No? Drone and anti-drone technology. Ayan. Ang China, ang galing nila ng cyber cyber issue. Ang gagaling sila cyber attack or paano natin nire-repel, kinokontra ito, nilalabanan na General Browner, sir? Manong Deo, last year inorganize na po natin yung AFP Cyber Command. Pero bago po natin na-organize na ito, meron na pong mga cyber units, yung Army, Air Force, Navy at yung ating General Headquarters. Ngayon po ay lalo pa nating pinatibay ito, pinalaki, dahil na-recognize natin na isa sa mga bagong domains of warfare, yung cyber warfare, ay kaya nating lumaban dito kahit na ang kalaban po natin ay yung mga malalaking bansa. Okay. Halos patas po. Basta bigyan nyo po yung Pilipino ng laptop, konektado po ito, kayang-kaya niya. Di ba nga po, Manong Deo, yung unang gumawa ng yung I love you virus. Pilipino ang gumawa nito. Yung unang virus na umikot sa buong mundo at nasa ano nga ba yun? Nasa FBI, nasa CIA. Pentagon. So magaling po tayo. Kayang-kaya natin lumaban diyan. Kaya lang bakit ang mga bangko nagrereklamo sila ay nahahak ng mga hackers. Yung cyber command po natin, ang dinidepensahan natin ay yung AFP na. Security. Pero yun nga po ang sinasabi ko, meron rin po tayong capability na hindi lang po pagdepensa. Meron rin po tayong capability na umatake. Ayan. Okay, General Browner, sir. Ayan. So, ang security natin, hindi ba tayo nangamba na kumusta ang depensa natin against external aggression? Malabo bang mangyari ito, General, sir? Ayan. Well, sana po ay hindi magkaroon ng gera. Okay. Dahil talagang talong-talo po lahat. No? Walang panalo sa gera. So our objective is to prevent war by deterring any countries from attempting to attack the Philippines. Kaya't sa ngayon po ay maganda yung mga programa natin sa modernization natin. At marami na po tayong ginagawang mga reorganization sa Armed Forces of the Philippines para matugunan natin lahat ng domains of warfare. Space, including space, cyber, information cognitive, air, land, and sea. So marami po tayong ginagawa. At kasama natin yung mga partners natin dito like the US, Australia, Japan, no? Yan ang maganda sa alliance natin sa ibang bansa, malalaking bansa. Malakas. At marami pa hong gustong pumunta dito, even India, South Korea, mga European countries. Ayan. General Browner, sir, ayan bilang panghuli, ayan ano po ang panawagan nyo sa ating kasundaluhan at siguro masabi sa ating mga kababayan para mapanatag dito sa mga balita na may mga destabilization, mga ganyan. Nasa inyo po ang pagkakataon na General Browner, sir. Maraming salamat, Manong Deo. Ako po ay nananawagan sa ating mga kasundaluhan na maging professional parati. Let us always be solid, united, and disciplined. Wag na po tayong magpa-apekto sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. It's enough na alam natin ang nangyayari. We are aware of what's happening. Pero let us also be aware of the democratic systems na nangyayari po ngayon.
may mga solusyon po na hindi involved ang Armed Forces of the Philippines. Hindi po natin trabaho na makialam sa politika. At mag-focus na lang po tayo sa ating trabaho. Marami po tayong kailangang gawin para madepensahan natin ang ating bayan. At sa ating mga kababayan naman po, lalong-lalo na dun sa mga nagpapalabas, nagpapaikot po ng mga fake news dyan. Naikiusap po kami sa inyo na sana po ay wag na po kayong maglabas ng mga fake news or wag na po ninyong sirain po ang institusyon ng Armed Forces of the Philippines. Sa ating mga kababayan, magmatsyag tayo, let us be alert sa mga fake news po na ito. At let us be discerning kung ano po yung totoo, no? Wag tayong maniwala kaagad po sa mga fake news. Ito po talaga yung issue yung fake news, Manong Deo. Kaya po humihina yung ating mga institutions or nagkakawatak-watak tayo dahil sa mga fake news. At sana nga po mag-isip tayo dahil kung maniwala tayo sa mga fake news na ito, sino ang makikinabang? Sino po ang makikinabang? Marami po dyan mga bansa na gusto nilang magkagulo tayo. Nang sa gayon ay sila po ang makikinabang. Huwag natin payagan yon. General Browner, sir, maraming salamat. Magandang umaga po and thank you and good luck. Mabuhay po kayo. Maraming salamat, Manong Deo. Mabuhay po ang DZRH. Thank you very much, sir. Mahabigan AFP Chief of Staff, General Romeo Browner Jr. Coming